Naka-out ko lang galing office. Hindi makagawa kasi ng content netong mga netong mga nakaraang araw. So parang ngayon lang din kasi nag-free up yung ulan ng ulan netong mga nakaraang araw. So ngayon ko na rin naisipan gumawa ng content para may upload ngayon. Dito nga ako sa C5 pauwi sa amin. Bali ang gagawin ko ngayon may pupuntahan ako na na okay din na kainan sa pangalan nito Crossing Cafe. Ano to sa may bandang Daang Hari, Molino ata yun hindi ko alam kung Molino or Bacoor. Pero yun, ang maganda kasi doon yung spot, yung rooftop siya. Kung tutusin malapit lang talaga yun sa bahay namin. Pero ayun nga, total galing naman ako dito sa Manila. So parang might as well na para dun sa mga interesado na taga dito sa Manila na na magpunta doon. So parang at least mapakita na rin kung paano pumunta rin galing dito. So ayun, tuloy-tuloy lang yung kapag dito sa C5 diretso lang, tumbongin mo lang yung SLEX na toll gate, tapos tuloy-tuloy na yon. Actually kung galing ka sa medyo dun sa middle side ng Manila, hindi ko pala na-strap yung bag ko. Strap ko pala muna. Ramdam kasi sa balikat kapag hindi naka-strap yung bag So ayun, kung medyo galing ka doon sa sa middle na side ng Manila, naman, pwede ka naman bawa side sa kagaling or sa north. Kung gusto mong puntahan to, pwede ka naman dumaan sa may Skyway. Diretso lang din yun, parang baybayin mo lang yan hanggang dulo. Tapos pagbabaanan nyo na yung MCX exit. So doon ako exit ngayon sa may MCX. Yan, dito na din ako sa may SLEX na. Bali dire-diretso lang to, hindi naman nakakaligaw papunta doon. Diretso tapos exit ka ng MCX. Palatandaan mo yung kapag naubos na tong Skyway sa ibabaw, yung susunod na exit, yun na yun. Yun na yun MCX. Ngayon Friday night, buti hindi ganun karami yung sasakyan din. Kasi parang konti na lang din pumasok ngayon Parang kanina umaga papasok ng office, wala rin masyadong sasakyan. Kasi nga naipit ng holiday, so marami na rin nakadip. So bali, ayan, etong Skyway, hindi, ito pa yung tapos nito, ayun, yung nasa taas na kanan, yun. Kung hindi ka familiar, yan, baybayin mo lang yan. Pag naubos na yan sa dulo, yun, kasunod na exit nun, MCX na. To parang alabang na area pa lang to. Yan ako umi-exit sa may Philippines exit pag umuwi. Pero dahil dinner muna, ayun, dun ako sa may MCX. Pati kapag galing kang galing ka ng south, tapos pupunta ka ng areas ng Cavite, pero ayaw mo dumaan dun sa may Cavitex, ito yung isang alternate na route.
Depende kung sa parte ng Cavite ka dadaan. Kaya MCX yun eh. Ano yun? Muntinlupa, Cavite Expressway. Pakatapos lang nitong expressway, yan, malapit na dito. Bali, pag naubos na nga yung expressway, pwede na dito banda sa may, ano, sa may kanan. Yan, ito na. MCX na exit Susana Heights. Ito, kaliwa dito. Dulo na ito, ano, Evilla. Tapos pagdating doon sa may rotonda, kaliwa. Tapos tuloy-tuloy na lang yun. Malapit na yun doon. 1 minutes na lang. Kadalasan pag ano dito, pag ganitong Friday, haba ng pila dito sa toll gate na to eh. Pero dahil nga mga ano, mga marami nang nakalive ngayon, medyo maluwag-luwag. Kaya yung mga nagpapahaba ng pila dito, yung mga ano, walang RFID. Ano, dami pa rin nila oh. Paglabas ng toll gate, diretso lang. So dito nakata-traffic nito ah. May rotonda dito eh. Tapos sa kaliwa tayo. Ayun, may mga signboard naman. Ayan, yung Paginaldo Highway, yun yung susundan natin. Yun yung Cavite. Ayan, dito tayo sa pakaliwa. Ito yung lagi kong dinadaanan ng scooter eh. Kapag magawa ko ng video, tapos pa Cavite. Di na siya kita kapag gabi masyado. Siya madilim pa. Etong ano, Crossing Cafe. Ayun, paglampas ng Evilla, saglit na lang. Doon na yun. Ano yan eh, parang isa sa mga series ng mga kapihan ni, ano, ni Villar. Villar owned na coffee shop. Mga Coffee Project, Joe Drive, yan, Crossing. Isa yan doon. Bali, ang pinagkaiba lang netong ano, Crossing Cafe, doon sa ibang coffee shop niya. Ito yung ano, parang sa taas ng building, rooftop na style. Kaya medyo trip ko rin pumupunta dito. Nakakain na kami dito eh. Kaso lang ano, medyo may kamakalan. Ayan yung Joe Drive. Yan yung isa. May Villar din yan. Okay rin na tambahin yan. Kasi yun. Eto. Yung sa third floor niya. Yan. Yan. Buti hindi umulan ngayon. Okay, ako lang parking. Yan. Yan yung Crossing Cafe. Ano yan? 3 floor lahat kanya. Pero ano yata yan eh. Parang yung order sa baba hindi pwede dalahin sa taas. So pag pupunta kayo dito, dun talaga kayo sa taas o order dapat. Sarado sa taas. Sarado sa taas. Dito lang sila tayo sa... Bakit sarado? Parang natin. Medyo mabago kasi yung yan. Okay, sige, thank you. Sarado sa third floor. Nandito po sa second floor po. Hindi lang, sige dito na ako. Ano tong ano? Beef sliders. Mga pang burgers po sa Sige,
sige, isa neto. Tapos dito sa coffee nyo, ano yung pinakamatamis dito? Pinakamatamis po. Bali, if you want to yung ano na lang po namin. Spanish latte or yung Vietnamese coffee po namin. Sige, Vietnamese coffee na lang na coffee. Sweet po. Oo. Yun lang muna. Thank you. So, yun. Yan na din. Busog din. Pero malapit na lang rin naman to sa bahay namin eh. Ayun. Medyo fail lang kasi ano ba to? Yung trip ko sana na rooftop, hindi ko napakita. Yun naman talaga yung pinunta ko eh. Pero ano naman, understandable kasi nga sabi kaya daw sarado ngayon kasi nga nag-uulan nga nitong mga nakaraang araw. So parang sa point of view nga naman ng management, hindi sure, sayang nga lang rin naman yung pag-ano pa ng lugar. Parang ngayon lang kasi tumigil din yung ulan netong mga nakaraang araw. Kaya understandable. Yun lang, sayang punta. Pero okay naman, nakakaya rin naman ako. Dun nga lang sa baba. So, yun. Kung gigradean ko yung yung Crossing Cafe, gigradean ko siya dahil dun sa baba ako kumain. Hindi dahil dun sa gusto ko na sa itaas. Pero overall, bigyan ko ng 7 out of 10. Hindi siya ganun ka taas kasi yung lasa ng pagkain niya parang masyadong mahal para sa para sa presyo niya. Ay masyadong mahal para sa lasa niya. I mean parang burger tas coffee mga nasa 600, 700 na din yung bill ko eh. Tapos hindi naman ako ganun ka na-satisfy sa food. So kaya 7 binigay ko. Kaya medyo mataas kasi yung lugar maayos, maganda, malinis. Pero ayun, kaya hindi masyadong mataas yung naging score kasi nga medyo dun sa price niya talaga yung nag-dictate. Pero alam ko halos lahat ng mga coffee shop na ganyang style ni Villar talagang ang binabayaran mo yung ambience. So kung tama ang habol mo tamang tambay, chill, ganun, relax yan. Maganda yung mga coffee shop na yan. Pero if you're in it for the food, tas coffee, medyo pricey siya. Pero ayun, overall, bigyan ko ng 7 out of 10. So ayun, dito ko na lang din tatapusin tong yung video ko. Hanggang sa susunod na upload na lang ulit. Out na.